Alam niyo po mga kapatid, yung bunga, pwede mo ipakita. Kahit sino sa atin, pwede mong ipakita ang bunga mo. Pero, yung tinatawag na test of time, ay may malaking impluwensya para mabuwag kung anong klaseng bunga meron ka. Yung mga tao, ang dami ko na pong nakita sa paglilingkod ko, may mga active talaga, makikita mo, nandun ang pagtulong sa simbahan, pag-alalay sa kapatiran, nandun yung pagmamahal sa Diyos. Pero sabi nga, mga kapatid, ito po ay dapat umasa sa tinatawag na standing the test of time. Kasi habang ikaw ay nagpupursigi, habang ikaw ay nagpapakitang gilas sa simbahan, hanggang kailan mo kayang gawin? Kasi kapag ikaw ay nagpapakitang gilas sa simbahan, nagpapakitang gilas lang sa kapatiran at sa taong nakapaligid sa iyo, darating ang panahon mapapakita. At sasabihin mo isang araw, bakit gano'n ginagawa ko naman ang lahat? Hindi nila na-appreciate. Lumabas ngayon ang tunay na bunga na kaya mo pala ginagawa ang mga bagay na para sa Panginoon kuno ay dahil naghahanap ka ng papuri ng tao sa paligid mo. Ang daming ganyan mga kapatid. Bakit sila bibigyan ng ano? Kami, ang tagal na namin sa simbahan, hindi pa kami nakakatanggap ng appreciation ng art. Bakit yung mga baguhan, sila yung binibigyan ng priority? Kami ang nagtira, kami ang nagpagal. Bakit gano'n? Yan, lumabas yung bunga. May result na lahat pala ng ginawa mo sa loob ng 10 taon ay pagpapakitang tao at hindi naka-address para sa Diyos. Dahil kapag ang isang bagay ay ginagawa mo para sa Panginoon, mapansin ka man ng tao o hindi, mapansin ka man ng iyong pastor o hindi, mapansin ka man ng mga kapatiran o hindi, okay lang sa'yo. Dahil alam mo sa sarili mo, ginagawa mo yun para sa Panginoon at hindi ka naghahanap ng atensyon, hindi ka naghahanap ng palakpak, hindi ka naghahanap ng recognition ng ibang tao, mga kapatid. Kaya kung naglilingkod ka, naghahanap ka na ma-recognize ka lang ng tao, lalabas niya. Ngayon, nagsasabi ka na para sa Panginoon to, para sa Panginoon to. Matandaan mo, may test of time. Kung talagang tao ka ng Diyos, kahit anong mangyari sa'yo, kahit madikdik ka mga kapatid sa kahirapan, kahit madikdik ka sa kawalan, kahit kapos ka na, hindi ka magdanakaw, hindi ka magsisinungaling, hindi ka gagawa ng masama, mananatili ka mga kapatid na mabuti dahil ikaw po ay tao ng Diyos. At ang gawa mo ang magpapatunay na ikaw po ay mabuting tao. Pero mga kapatid, sometimes natutukso po tayo. Natutukso tayo ng isang gumanti sa mga may utang sa atin. Minsan sarap din ganyan. Pero kung talagang ikaw ay tama, ikaw talaga ay tao ng Diyos na inagpit, hindi ka gaganti sa mga may utang sa iyo. Hindi ka gagawa ng masama sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Kahit tuksong-tuksungan. Pero dahil alam mo na wala rin mabuting idudulot ang pagganti, gagawin mo para sa Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, mukha talagang lugi. Tayong mga Kristiyano, especially yung taong nagbigay, nagsuko ng kanyang buhay. Ito po mga kapatid, ako po'y nagsasalita sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos, na nagsuko ng kanyang buhay. Kasi kung sinabing nagsuko ka na ng buhay mo sa Diyos, hindi mo na inaari na may karapatan ka sa sarili. Hindi sumasagi sa isip mo ang mag-backslide. Hindi sumasagi sa isipan mo, mga kapatid, ang lumayo. Iwan ang gawain ng Diyos. Yun yung mga taong nagbigay ng buhay sa Diyos. Yun po ang kinakausap mo ngayon. Kung talagang nagbigay ka na ng buhay mo sa Panginoon, you will make a way na magbunga ka sa Diyos. At yung bunga na yan ay manatili sa iyo. Sa pamamagitan ng ano?
action. 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 Sometimes, mga kapatid, nakakalungkot makapakinig ng mga tao sa testimony nila. Kaya lang naman ako nanluloko ng kapwa-tao ko eh. Kaya ako nanluloko ng babae, kaya ako nanluloko ng lalaki. Kasi naranasan ko, paulit-ulit din ako niloko, kaya ito yung paraan ng pagganti ko. Mga kapatid, mali. Kung ano ang ginagawa sa iyo ng tao, mga kapatid, kahit sobrang sakit, kahit nagdudusan, naghihirap ka, mga kapatid, hindi yan lisensya para gamitin ang dahilan na yan para gumanti sa ibang tao. Hindi yan lisensya, mga kapatid. Manatili kayo sa Diyos. Kahit minsan napakahirap, maraming question, bakit kailangan ako bumaba? Bakit kailangan ako magpatawad? Bakit kailangan ako umintindi? Walang gagawa niyan, mga kapatid. Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Dahil ikaw ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Sapagkat kung alam sana yan ang taong tumisod sa iyo, hindi sana yan ginawa sa iyo. Yes. Naintindihan niyo, mga kapatid? Kung nakakakilala lamang sila ng aral ng Panginoon, hindi nila magagawang i-disrespect ka. Hindi nila magagawang saktan ka. Dahil alam nila ang aral eh. Pero dahil hindi nila alam ang aral, dapat matutunan mong umunawa. Matutunan mong tiisin ang mga bagay-bagay. Dahil hindi mo kayang ibaba ang sarili mo hanggat hindi ka luluhod sa harapan ng Panginoon. Tandaan niyo po ito, sa lahat po ng nakaramdam ng disrespect, ng trinaydor, ng sinaktan, ng niloko, hanggat hindi mo matututunang lumuhod, hindi mo magagawang ibaba ang sarili mo sa Diyos. Hanggat hindi mo natututunang ibaba ang sarili mo para manalangin, mga kapatid, ikaw po ay nakatayo, ikaw pa rin po ay nakatayo ng may pride na hindi mo ibababa ang sarili mo. Tandaan mo, mga kapatid, the more na hindi mo binababa ang sarili mo sa harapan ng ating Panginoon, the more ka, mga kapatid, bababa sa mata ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung motivation na dapat nating maintindihan. Masakit talaga bilang mga tao, mga kapatid. Pero tandaan nyo, kailangan makita ang bunga ninyo. Kasi kung hindi po kayo iti-text, hindi kayo malalagay sa mga bagay, sa mga lugar, sa mga sitwasyon na hindi nyo gusto, hindi po makikita ang tunay na bunga mo. Hindi makikita ang tunay na pagiging mabuti mo sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Sa panahong ito, hindi na po natin kailangan mag-question. Bakit ako? Bakit ganito ang buhay ko? Hindi po natin kailangan mag-question, mga kapatid. Bagkus magpasalamat tayo na nagsasabi, Panginoon, kung hindi niyo po ako dinala sa ganitong sitwasyon, hindi ko po makikilala ang sarili ko. Pero dahil dinala mo ko rito, nagpapasalamat po ako sa iyo. Dahil nakilala ko at nalaman ko kung anong klaseng bunga meron ako.